Sa loob ng maraming dekada, iisa lang ang sinasabi ng Beijing tungkol sa Taiwan. Iisa ang China, at ang Taiwan ay bahagi nito. Pero matagal ding nanatiling salita lang iyon. Banta, pahayag, diplomatikong pressure. Pero ngayon, may mga pagbabago at hindi ito aksidente. Habang tumatagal, mas nagiging malinaw ang isang bagay. Kung gagalaw ang China laban sa Taiwan, mas malamang na mangyari ito sa lalong madaling panahon, hindi sa malayong hinaharap. Una, oras. Hindi lihim na ang China ay may problema sa oras. Bumabagal ang ekonomiya, tumatanda ang populasyon, at habang tumatagal, mas lumalakas ang ugnayan ng Taiwan sa kanluran, lalo na sa Estados Unidos at Japan. Sa mata ng Beijing, bawat taon na lumilipas ay mas nagiging mahirap ang muling pagsama ng Taiwan. Mas maraming armas, mas maraming alyado, mas matibay ang identidad ng mga Taiwanese. Kung may kikilos, mas lohikal na gawin ito bago pa maging huli ang lahat. Ikalawa, politika. Si Xi Jinping ay hindi ordinaryong leader. Hindi siya transitional figure. Hindi siya caretaker. Inihanda niya ang sarili upang maalala sa kasaysayan bilang pinunong nagbalik ng nawawalang teritoryo ng China. At sa lahat ng isyong teritorial ng Beijing, Taiwan ang pinakamahalaga. Hindi South China Sea, hindi border disputes, Taiwan. Para kay Xi, ang reunification ay hindi lang polisiya, ito ay legacy. At sa loob ng China, habang humihina ang ekonomiya, mas nagiging kapaki-pakinabang ang nasyonalismo. Kapag may krisis sa loob, ang solusyon ay kadalasang krisis sa labas. Ikatlo, militar. Noon, teorya lang ang invasion. Ngayon, may aktwal na paghahanda. Sa nakalipas na mga taon, halos araw-araw nang may military drills ang China malapit sa Taiwan. Air incursions, naval exercises, missile simulations. Hindi ito ginagawa para manakot lang. Ginagawa ito para sanayin ang sarili sa totoong operasyon. At mahalagang tandaan ito, ang China ay hindi kailangang sakupin ang buong Taiwan sa isang araw. Kailangan lang nitong ipakita na kaya nitong sirain ang ekonomiya, i-paralyze ang gobyerno at pigilan ang tulong ng ibang bansa. Blockade, cyber attacks, precision strikes, isang modernong digmaan, hindi invasion na parang World War II. Ikaapat, ang Estados Unidos. Sa papel, malinaw ang posisyon ng Amerika. Tutulungan ang Taiwan. Pero sa realidad, may tanong na ayaw sagutin ng kahit sinong politiko ng diretso. Handa ba talaga ang Amerika na makipagdigma sa China para sa Taiwan? Ang China ay umaasa sa pagdududang iyan. Habang abala ang US sa Ukraine, Middle East at sariling politika, nakikita ng Beijing ang isang window of opportunity, isang sandali kung kailan maaaring mag-hesitate ang Washington. At sa digmaan, minsan sapat na ang ilang oras ng pag-aalinlangan. At panghuli, ang Taiwan mismo. Sa loob ng Taiwan, malinaw ang datos. Napakaliit ng suporta para sa unification. At sa kabataan, halos wala na. Ibig sabihin, kung maghihintay pa ang China ng mas matagal, mas magiging imposible ang peaceful reunification. Ang natitirang opsyon, puwersa. Hindi dahil gusto nila ng digmaan, kundi dahil wala na silang nakikitang ibang paraan. Kaya kapag pinagsama-sama mo ang lahat, oras, legacy, militar, pagdududa ng mga kalaban, at pagkawala ng peaceful options, makikita mo kung bakit sinasabi ng maraming analyst na kung mangyayari man ang pagsalakay sa Taiwan, hindi ito mangyayari balang araw, kundi habang may pagkakataon pa. At kapag nagsimula iyon, hindi lang Taiwan ang maaapektuhan, buong Asia, buong mundo. At ang kaayusang pandaigdig na matagal nating inakala na matatag ay biglang masusubok.